ang iba, ang ginagawa, kung may 1 million ka, hinahati nila. Hinahati nila. Dalawang bangko or isang bank under your name or under your son name. Yung pa yung ganun. Alam mo, isa pa atang tip yan, na hiwa-hiwalay mo daw ang yung pera. Let's just say 1 million. Invest ka ng 300 sa isang bank, invest ka ng 300. Bakit po ba? Yeah. And even naman yung mga account officer sa bangko, sinasuggest nila yan. Kung may client sila na more than 10 million na account, sinasuggest nila na sa iba naman. Kasi nagkakaroon sila ng parang, sige, hanggang 10 million lang. Kasi syempre, para just in case na may mangyari sa bank, meron pa siyang kabilang bangko. Kasi, di ba, kung doon naka-invest lahat ng pera mo, naka-maximum lang tayo ng 500,000, paano na yung iba? Di ba? Sabihin ko sana, bakit sa mga bangko ko, hindi naman sa akin sinabi ng teller na gano'n yung gawin or ng mga agents? Wala kasi 10 million. Wala kasi palang gano'n. Kung may 1 million ka, dapat split mo into 2. Okay. 500, 500, di ba? Para secure na yun. Pwede mong i-name sa brother mo, sa mother mo, kahit kanino. Dalawang account lang. Basta maximum of 500,000. yan. More than 500, at may nangyari sa bank, hindi na makukuha eh. Kung 700, di mo na makukuha 200. In case na may mangyari dun sa bangko. Yun ka lang kasi ang insured ng PDIC natin. Okay. Sige, balikan po natin yung mga 5 things na enumerate natin yung 5 things na like ako gusto kong pag-retire ko, okay ako. Siyempre, hindi ka naman forever mag-work, di ba? Yes. So, yung katawan din natin. Oo, by 60, baka wala ka ng papasok na pera. So, paano yun? So, una, magsisave tayo monthly, di ba? Pag nag-save tayo ng monthly, ilagay natin siya sa low risk, yung account. Low risk. Tapos, pipiliin mo yung kung saan mo siya invest, bank or investment company. Actually, ang pinaka-safest bank, di ba? So, pag handun na siya, so nag-iipon ka, pag nakita mo, let's say, may mga bank na a minimum of 5,000 or 20,000 na pwede mo na siyang i-invest for 5 years. So, pag nakita mo naka 20,000 ka na, invest mo na siya 5 years. Meron din mga bank na pag nag-invest ka ng 100,000, may advance interest silang binibigay monthly. So, yung advance interest na binibigay sa'yo, pwede mo rin i-time deposit yan. Okay. So, parang yung money mo na ini-invest, nag-earn siya, then yung in-earn niyang interest, ini-invest mo ulit. So, at saka ang pinaka-importante, wag nating sasagarin yung fund natin. Kung meron tayong mga extra fund, lagi tayong mag-set aside pang emergency natin. Kasi may mga bank, pag nilock in mo yan for 5 years, hindi mo siya pwedeng kunin. Pag kinuha mo, babawasan siya. Parang Diba? time deposit po yun. Oo. So, ngayon, ang ginagawa ng iba sa ganon, hindi nila nilalak in, nagsiset aside sila for emergency nila. And then, Kasi kailangan liquid ka pa rin. Yes, Because lagi. cash is king. Yes. may mga scenario na meron silang placement sa bangko pero kailangan nilang mangutang kasi pag kinuha nila yung time deposit nila, kailangan nilang magbayad ng malaki dahil yung doc stamp noon, maraming babayaran. So, ang ginagawa nila, sineset aside talaga nila. So, eto for 5 years, hindi ko to kailangan. Yun ang iniipon nila. So, may mga bank din na nagbibigay ng parang double your money. Pero ngayon, hindi na kasi siya tinotolerate yung double your money. Kasi parang, Meron palang bank na gano'n, double your money? Ako rin. Parang first time ko makarinig. marami nagbibigay. Kaya lang limited time lang yun. That's it. Pag in-offer sa bank yun for 6 months, hanggang 6 months lang yun. Okay. Parang Ito, promo. paano naman to, partner, ma'am? Kunyari ako, wala akong kilalang katulad niyo po na mga VP or financial consultant. I just wanna go to a bank and then learn about their services. Who do I talk to? Manager. Yung I manager. suggest manager. And kung magbabank Account kayo, oo. manager? Pwede yung account manager, basta mga officer ang kailangan yung kausapin. Kasi may explain nila sa inyong mabuti yun. Totoo. And, sinasuggest ko rin kung magbabank kayo dun sa may kakilala kayo. Kasi whatever happens sa bank, may inform kayo. Kasi pagka hindi, magugulat na lang kayo yung bank is parang pagpunta nyo, bank holiday na pala siya. Kasi, kumbaga, hindi nakikipag-communicate sa iyo yung account officer or the manager, and ikaw din, deposit ka lang ng deposit, diba? So, kailangan, kinakamusta nyo rin yung mga manager, or kung makakahingi kayo, open naman yon yung FS ng bangko, binibigay naman nila yon.
Alam mo, I think that was my fault before, kaya I lost... Your mistake? Yes, oo, na I lost that amount. Kasi bigla na lang akong nag-invest without actually talking to people na sobrang nakakaintindi nung risk na yon. I just found out kasi na ganun siya ka-high risk yung pinag-investan ko sa bangko nung nawalan na ako. Kaya nung nawalan ako, yung pinag-investan ko, hinart to heart to ko talaga, ma'am. Naging close tuloy kami. Ngayon, naiintindihan ko na siya. So, mas maganda kasi yun, na meron Yan. kang nakakausap sa bangko at ine-explain niya. And lahat ng product ng bangko, pwede mong tanungin sa kanya. Sasabihin mo anong risk na to, ganito. I-explain naman sa'yo lahat yan. Pero may mga bank naman din kasi na pag hindi ka nagtanong, ina-assume nila, alam mo, kaya ka nag-invest sa ganon. So, Yes. alam mo yun. Okay, magandang tip yan. Correct. Ayan. Ano pa pong masasabi niya sa ating mga televiewers, lalo na sa ating pong mga lolo't lola dyan? Is it too late for them, sa ating mga lolos and lolas, na to do something right now? Kunyari, meron silang nakukuha, pwede pa kaya nilang palaguin yun? Pwede pa, pwede pa. O sa lahat ng televiewers ng Rise and Shine, ang pag-i-invest po kasi kahit saan, kailangan po, tama po yung pag-i-investa natin, at saka wag po tayo masyadong magkakaroon ng interest sa mga high risk. Napatay niya sa akin si ma'am. Kailangan po, pinaka-safe po talagang paglagyan natin ng ating pera ay ang bangko. Kasi pagka sa bangko natin nilagay ang pera, may insurance po yan. At sa mga lolo't lola naman na pinadadala ng kanilang mga anak ng allowance Yeah, monthly, baka gusto nilang pwede po paluguin yung pa. kalahati nun, ilagay natin sa bangko para just in case po na kailangan natin pambili ng medicine, meron tayong kukunin pag hindi tayo napadalahan ng ating mga anak. Ayan. Yun. Alam mo, I guess yung sinasabi kasi ni ma'am na doon sa high risk, it takes a lot of understanding kasi and a lot of... Kailangan ba nakatuto ka dyan? At least, Medyo. dapat inform ka. Kasi sa stock siya nakadepende. Eh, ang stocks everyday, nagmo-move yan. So, it takes a lot of, knowledge and kailangan you have allotted time kung gusto mo talaga mag-high risk. Pero, kung gusto mo lang talaga ay mag-save at in the future, kung baga mas-secure yung future mo, mas okay talaga yung mga sinasabi ni ma'am nga na low risk lang. Low Correct. risk. Pero maraming nag-high risk, ha? Dami. Talaga? Marami. Pero kailangan ng high risk binabantayan. Correct. Maraming atapang atao. Katulad ko. Atapang atao. Di isip minsan. Correct. Minsan, puro atapang, hindi aisip. Atalo tuloy. Thank you so much, Miss Erin Noche Tumali, Senior Assistant Vice President of Malayan Bank. Siyempre, magbabalik pa rin po ang Rise and Shine!